Philippines is provoking activities here and that we are creating trouble in the South China Sea, stated by the Chinese Ministry of Foreign Affairs. My response to that is that only China believes in what they are saying. Truth and in fact, no country in the world, none, supports unequivocally their claim to the whole of the South China Sea. Now, on the Philippine side, a lot of countries support our sovereignty and jurisdiction. Ang ating militar ay kasalukuyan ng mayroong Community Defense Center sa rehiyon ng Batanes. Pero bakit nga ba kailangang doblehin pa ng ating militar ang kanilang sundalo sa naturang lugar at marami ngayong mga mamamayan ng Batanes ang nais na maging mga reservists? Ang Batanes sa kasalukuyan ay may nasa mahigit kumulang 19,000 mga Pilipinong naninirahan, ayon ito mismo sa Philippine Statistics Authority. Nasa 376 na kilometro ang layo nito mula sa bansang Taiwan. Sa katunayan, sa lapit nito ay halos matatanaw mo na ang ilang bahagi ng isla ng Taiwan mula sa Batanes. Sa ngayon ay pinatututukan na rin ng Defense Department ng Pilipinas ang karagdagang mga sundalo sa bahaging ito ng ating bansa. Ang Batanes kasi ang pinakamalapit sa Taiwan na kung saan may banta ng pananakop sa bansang China. Ang Batanes ay ang pinakahilagang teritoryo ng Pilipinas. Sa pagsilip dito ni Secretary Gibo Chodoro mula sa Department of National Defense, kailangan naman ng dagdagan ng mga sundalo maging ang mga infrastruktura sa isla na may tuturing na dulo ng Pilipinas sa north baseline ng ating bansa. Ang Batanes din ang pinakamalapit na bahagi ng Pilipinas sa Taiwan kung saan mataas ang tensyon dulot ng bantang pananakop ng bansang China. Subalit hindi pa man nangyayari ang mga planong ito ng Pilipinas, muli na namang nagpasaring ang China na maghinay-hinay umano ang Pilipinas sa mga nagiging aksyon nito na maaari nating pagsisihan sa huli. Pero ayon sa ating mga opisyales, ang pagdaragdag natin ng ating mga sundalo sa Batanes ay sariling desisyon ng ating bansa at wala ditong pakialam ang bansang China. But it is not our fault. We are not the ones encroaching on the exclusive economic zone of another country. The encroacher has a vast area of sea. And if they ask us to meet them halfway when they have already eaten 3/4 of the way into our exclusive economic zone, where is the fairness in that? Who's fooling who? Dahil sa mga nagaganap na aksyon na ito sa Batanes, marami ngayong mga mamamayan ng isla ang nais na maging sundalo. Marami sa mga residente ng Batanes ang nagsasabi na ito na ang kanilang pagkakataon upang kahit paano ay makatulong sila sa pagkamit ng kapayapaan sa ating bansa. Subalit mayroon din namang mga residente ang nagsasabi na ang tila pagkakadawit na ito ng Batanes sa iringan ng China, Taiwan at Pilipinas ay maaaring maging dahilan sa pagkawala ng katahimikan sa payapa at maayos nilang isla. Nandito po tayo ngayon sa isla ng Mabunis sa probinsya po ng Batanes. Ito po yung pinakadulo na isla po ng Pilipinas sa northern parte ng ating bansa. At makikita nyo po sa likod yung bandila ng Pilipinas. At itinayo po natin dito para ipakita na itong isla na ito ay pagmamay-ari ng Pilipinas. Ang inisyatibo ng mga taga-Batanes na maging sundalo ay isang pagpapatunay lamang na ang mga lokal na residente nito ay handa ding ipagtanggol ang kanilang nasasakupan. Hindi sila nangingiming isugal ang kanilang buhay upang ipagtanggol ang kung anong pag-aari nila. Malaki ang potensyal ng mga lokal na residente na maging epektibo ang kanilang pagnanais dahil na din sa kanilang partikular na islang ito ng Pilipinas. Dito sila nabuhay at maaaring para sa kanila ay handa din silang dito mamatay para sa kanilang minamahal na isla. Samantala, para sa ating kaalaman sa kasaysayan, alam niyo ba na maging sa Batanes ay nais na din palang magtayo ng base militar ng bansang Estados Unidos? 32 taon matapos mahinto ang operasyon ng hukbong pangdagat ng Amerika sa Pilipinas, ang tensyon sa pagitan ng China at ng Pilipinas dahil sa pinag-aagawang mga teritoryo sa South China Sea ay tila nagiging malaking dahilan ng mga usapin at diskusyon tungkol sa posibilidad ng pagbabalik ng hukbong pangdagat ng Amerika sa Pilipinas.
Sa kasalukuyan, isang pag-uusap ang nagsasabing muling magtatayo ng naval base ang Amerika sa isla ng Batanes na nasa pinakadulong hilagang bahagi ng Pilipinas. Ang pagtatayong ito ay bunga na rin ng Extended Defense Cooperation Agreement sa pagitan ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Ayon sa isang independent analyst, ang Batanes ay may tuturing na isang strategic location. Ang islang ito ang siyang naghihiwalay sa katubigan sa pagitan ng Pilipinas at ng bansang Taiwan. Ayon din sa mga eksperto, magandang pagtayuan ng Batanes ng mga base dahil kung sino man umano ang may kontrol dito ay siyang may kontrol sa Taiwan Strait o sa katubigan sa pagitan ng Taiwan at ng Pilipinas. Ang napaulat na planong ito ng Amerika ay napagdesisyonan noong Agosto lamang nitong taon, kasabay ng ika-72 anibersaryo at selebrasyon ng Mutual Defense Treaty na nilagdaan ng Amerika at ng Pilipinas. Sa ilalim ng kasunduang ito ay nangangako ang bawat bansa ng mutual assistance kung may mangyari mang pananakop o agresyon mula sa ibang bansa. Mas naging maugong pa ang usaping ito nang mabalitaan ng Amerika ang tungkol sa tila panghaharas ng China sa barko ng Pilipinas nang minsan silang magdala ng supply sa BRP Sierra Madre nitong taon lamang. Nang mangyari iyon, kasama din sa mga tila nagpanting ang tenga sa ginawang iyon ng China ay ang mga bansang UK, Japan at marami pang iba. Ang mga military drills ngayong taon kasama pa ang massive live exercises sa karagatan sa pagitan ng Pilipinas at Amerika ang mas nagpataas pa ng mga espekulasyon ng muling pagbabalik ng naval base ng Amerika sa ating bansa. Kasama pa ang mahigpit na pagbabantay ng hukbong pangdagat ng China sa border nito sa karagatan, partikular na sa South China Sea. Ayon kay Kanishka Gangopadhyay, ang tagapagsalita para sa US Embassy sa Maynila, ang US Embassy at ang mga eksperto sa US Army ay naging aktibo pagdating sa pakikipag-ugnayan at pakikipag-usap sa gobyerno ng Pilipinas. Kasama din sa mga napag-usapan noon bukod sa pagpapalakas ng puwersang militar at paglalagay ng naval base ng Amerika sa Pilipinas, napag-usapan din ang tungkol sa engineering, medical at agricultural development projects na ilulunsad sa bansa. Ayon naman kay Marilu Caico, ang gobernador ng Batanes, nakikita umano niya ang patuloy na assistance ng Amerika sa pagtatayo ng port o base na maaaring paglagakan ng mga cargo ships. Ang napag-usapang iminungkahing lokasyon ng base ay maaaring ilagay sa isla ng Basco sa Batanes. Napili ang lugar na ito dahil kung ang kasalukuyang pantalan sa Batanes ang gagamitin, ay mahihirapan sila dahil sa hindi magandang daanan patungo dito. Idinagdag pa sa ulat, nagpakita ng interes ang Armed Forces of the Philippines para sa pagpapalawak ng radar technology sa bansa upang mas ma-monitor nila ang mga nasasakupan ng Pilipinas. Ang planong pagtatayuan ng bagong naval base sa Batanes ay may layo lamang na humigit kumulang 200 kilometro mula sa Taiwan. Ang magiging base na ito ay hindi na lamang magbibigay ng access sa Amerika sa Pilipinas, kundi magdadala din ng tensyon sa pagitan ng Washington at ng Beijing. Ang kahit anong gawing hakbang ng Amerika o proyekto sa ibang mga bansa ay nakikita ng China na magiging bantay ito sa kanilang seguridad at pipigil sa kanilang mga hangarin. Formal na nagpahayag noon pa man ang Amerika ng kanilang pagtangkilik sa One China policy at maayos na ugnayan sa Beijing kaysa sa Taiwan. Subalit kailangan umano nilang tuparin ang kanilang pangako na military aid sa ilalim ng Taiwan Relations Act. Sa ilalim ng batas na ito, kailangan nilang suportahan ng Taiwan pagdating sa pagprotekta sa kanilang bansa mula sa agresyon at pananakop ng ibang mga bansa, partikular na ang China. Ang expansion ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA, partikular na ang mungkahing pagkakaroon ng naval base ng Amerika sa Pilipinas, ay pinagdedebatehan ngayon dahil na din sa pagpapalawak ng presensya ng Amerika sa Pilipinas. Nababahala ang mga eksperto na posibleng mas tumas pa ang tensyon sa South China Sea kung itutuloy ang plano ng pagdaragdag ng mga lugar na pagtatayuan ng pasilidad ng Estados Unidos sa loob ng mga kampo ng militar. Ayon mismo sa China, inilalagay umano ng Amerika ang Pilipinas sa malaking panganib at pansariling interes lamang umano ng Amerika ang ginagawa nilang pagpapalakas ng military presence sa Pilipinas, lalo pa at nakatuon din ang kanilang pansin sa issue ng China at Taiwan.